Hello and welcome sa ating video. So ngayon meron tayong i-share na configuration about MikroTik, and as you can see dito sa ating image, meron kayong nakikitang dalawang ISP which is ISP1 and ISP2. Tapos isang router na nasa gitna, ito yung si MikroTik, and dalawang for testing purposes only. So meron tayong para sa DHCP, meron din tayong para sa PPOE. So start natin i-configure si MikroTik, na ang configuration pala nito ay PPOE server with dynamic DHCP, kasama na yung load balance na PCC. So open natin sa Winbox. So dito sa Winbox, wait lang, ayusin lang natin. From Ether 1 and Ether 2, dito yung from ISP going to Ether 2, which is ang Ether 1 dito sa GNS3 is ang Ether 1 Ether 2 ng dito sa MikroTik is dito sa GNS3 is Ether 1. So ang Ether 0 dito is ito yung Ether 1. So Ether 1 is, lagyan natin 1. ISP1, tapos yung Ether 2 is ISP2, tapos si Ether 3 is gawin nating DHCP, and itong 4 and 5 port is gawin nating PPPoE server. So yan yung ating configuration ng yan yung ating papalabas sa Ether 3 and Ether 4 and Ether 5. So punta tayong bridge, punta tayo ng bridge, and from management and Ether 3 and Ether 4 PPOE out, so okay, and punta tayong IP address, then maglagay tayo ng IP address ni DHCP, and for client IP address sa PPOE out, punta tayong pool, remote, PPOE remote, and natin pwedeng ito na yung gamitin natin, which is 192.172.10.1 to 254. So gagawa lang tayo ng DHCP. Next lang natin. Balik muna tayo sa interface and gagawa tayo ng list. 1 lino lang local 1 and L2. Yan. So punta tayo firewall IP, tapos masquerade muna natin 1,
And Mangold, gawin natin si PCC load balance. Yan. And gawa na tayo ng mark connection from local. Sundan nyo lang po ako, guys. Copy. Magawa muna tayo ng isa. Yan, accept. Apply. So next is gagawa na tayo ng out. Ayan. Wait, nakalimutan natin si interface. This local. Ayan. So, punta tayo gawa tayo ng PPA server. Gawa tayo ng secrets. Ito yung i-dial natin sa gawa muna tayo ng profile, which is TNMBPS example. Yan, may PPA server na tayo and punta tayo sa routes. Try natin mag-net kung may net na ba tayo. And wala, no routes, and gawin natin routes. Punta tayo sa routes. Apply natin yung IP address ng ating ISP. Yan, meron na. And magre-route tayo. Ayan, so okay na.
So try natin i-open tong DHCP kung may net na ba. Yan. So meron. Sorry guys. Delete pala natin and add natin ng 1. Is try natin mag-speed test. So as you can see, gumagamit lang tayo ng CHR and hindi siya lalagpas ng 2 MB. Is 1 MB lang yung port. And as you can see, nakikita niyo sa status ng ISP1 or Ether1 and Ether2 at nagra-running naman siya parehas. So yan yung load balance, and so yung tinatry natin na Windows is DHCP lang. So exit na natin to. Try natin si PPOA kung maglo-load balance pa rin siya. Yan. And enter natin yung PPOA account and connect. Yes. And try natin ping kung reachable ba yung internet. Yes, meron. So nakikita nyo rin, naglo-load balance pa rin siya using PPOA or PPOA server, and nakikita nyo meron siyang PPOA test account activate. Yan. So tawag po dito ay load balance using MikroTik router and PPOA server, and kasama na yung DHCP dynamic. So ayan, nakikita nyo. Yan. Parehas po yan nagwo-work. So kung hindi nyo masundan yung video at mahirapan pa rin kayo, pwede nyo akong makontak. Paid services po. Pwede nyo akong makontak sa ating Facebook page. Punta lang kayo sa YouTube ng ating YouTube. Tapos may nakalink na FB doon. FB page, and click nyo lang yun. So maraming salamat po.